Mga bagay na dapat ituro sa ating mga anak. Importanteng kilala mo ang Diyos. Importante na may relasyon ka sa Kanya para sa guidance ng buhay mo. Yes, marami kang mararanasan sa buhay. Pero sa bandang huli, ang pagiging mabuting tao pa rin ang pinaka-importante sa lahat. May gusto kang marating sa buhay? Laging ipagdasal sa Diyos na ilagay niya ang mga tamang oportunidad sa buhay mo. Importanteng hingin mo ito sa Diyos para tama ang path mo. Hilingin din ang mga tamang tao na mag-guide sa'yo at maging inspirasyon mo. Marami silang taong ganito, pero iba kung tamang tao ang tutulong sa'yo. Kapag nahihirapan, mag-focus sa magandang plano ng Diyos sa'yo. Huwag pansinin ang mga mahirap na nasa harap mo. Isiping andyan yan kasi may gustong ituro ang Diyos sa'yo. Mas mabuting madalas magpatawad dahil kapag nagpatawad ka sa nagkamali sa'yo, ang sarili mo ang nire-release mo sa stress na buhay. Lagi mong i-enrich ang sarili mo sa mga pwede mong matutunan. Marami sa paligid mo ang dapat mong matutunan. Ikakadagdag ito ng iyong pagkatao at personalidad. Huwag kang masyadong sensitive. Hindi lahat ng sinabi ng tao ay against sa'yo. Pinakamabuti ang linawin ang lahat para maging magaan ang buhay. Kapag may nag-correct sa'yo, don't take it against them. Maaaring nag-ipon pa sila ng lakas ng loob para sabihin sa'yo ang bagay na yon para mapabuti ka. Magpasalamat at tandaan ang sinabi niya. Again, sa mga bagay na nare-receive mo, magpasalamat. Maging ugali ito dahil kapag ganito ka, lagi kang makakatanggap ng blessings mula sa mga taong ito. Huwag kalimutan maging mabuti sa sarili. Kapag may nagawang tama at naging successful, i-reward ang sarili. I-treat ang sarili. Mahalaga ito sa buhay kung matututunan mo. Piliin mo ang mga taong sasamahan mo, magiging kaibigan mo, mga taong tama ang sasabihin at tama lagi ang ipapayo sa'yo. Kapag nahihirapan na, magpahinga pero huwag susuko anak. Again, magpahinga pero huwag susuko. Tandaan, ang umaayaw ay hindi nagwawagi, ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Isa pang dapat tandaan, walang pinlano at gustong gawin ang Diyos para sa atin na masama. Lahat ng kanyang plano sa atin ay makakabuti. Kahit kailan, hindi niya tayong pinlanong saktan.